Nagsimula ang pelikula sa isang maximum security prison sa Russia. Dito nakakulong ang kinatatakutang MMA fighter na si Yuri Boyka. Sa kulungang ito, may iligal na laban na nagaganap sa pagitan ng mga bilanggo. Ang laban ay eksklusibong binobroadcast sa telebisyon at tinatayaan ng mga mayayamang negosyante. Ang sindikatong nagpapatakbo sa illegal underground fight na ito ay isang mobster na nagngangalang Gaga, at lumalabas na nagbibigay siya ng lagay sa warden upang payagan ang iligal na operasyon. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Boyka na naghahanda para sa isang laban, at halos lahat ng manunood ay pabor para sa kanya. Ang mga gwardya at mga preso ay nagtipon-tipon din upang manood ng laban, habang sa isang club naman ay nandoon ang mga negosyanteng pumupusta sa laban. Hindi nagtagal, nagsimula na ang laban sa pagitan ng dalawang bilanggo. Tulad ng inaasahan ng mga tumaya kay Boyka, madali niyang napatumba ang kalaban, dahilan para magbunyi ang mga negosyanteng pumusta sa kanya. Hindi nagtagal, muling bumangon ang kalaban, ngunit sa huli ay muli siyang napatumba at mas lalong nabugbog ni Boyka. Nagdiwang ang mga nanalo sa pustahan, samantalang si Gaga naman ay dismayado sa mga nangyayaring laban. Sinabi ng kanyang assistant na malulugi sila dahil walang kayang tumalo kay Boyka sa kulungan. Gayunpaman, ipinaalam ni Gaga na makakahanap din sila ng makakatapat kay Boyka. Sa sumunod na eksena, isang retiradong boksingero mula sa Amerika na nagngangalang George Chambers, ang nasa Russia upang gumawa ng commercial ng isang alak. Gayunpaman, nahihirapan siya sa salitang Ruso kaya hindi niya mabigkas ng tama ang pangalan ng produkto. Hindi nasiyahan ang direktor at may-ari ng kumpanya, kaya iminungkahi nila na i-shoot muli ang commercial. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi na si George. Sinabi sa kanya ng kanyang manager na si Phil na kailangan nilang tapusin ang commercial upang makuha ang bayad, at para na rin makabalik siya sa kasikatan niya. Gayunpaman, muli siyang tumanggi at pagkatapos ay bumalik na sa tinutuluyan niyang hotel. Habang patungo sa hotel, dalawang lalaki ang pumasok sa kanyang silid. Doon, sinalubong siya ni Phil sa lobby at sinabing gusto siyang makausap ng may-ari ng kumpanya ng alak, ngunit sumagot si George na may kukunin lang siya saglit sa kanyang silid. Ngunit bago pa siya makapasok, naitanim na ng mga lalaki ang droga sa isa sa kanyang mga gamit. Naabutan niya ang mga ito ngunit may pumukpok sa ulo niya dahilan para mawalan siya ng malay. Nang magkamalay, ang mga pulis at investigador ay nasa loob na ng kanyang silid. Sinabi ng mga ito na walang nakakita na may umalis sa silid at wala ring CCTV upang patunayan ang kanyang mga sinasabi. Nang magsaliksik ang mga investigador, may natagpuan silang droga sa mga gamit ni George. Nang tanungin kung kanino ang droga, sinabi ni George na malinaw na nanggaling ito sa mga lalaking pumasok sa silid. Sa kabila nito, inaresto pa rin si George ng mga pulis at dinala sa bilangguan kung saan nakakulong si Boyka. Dito nabunyag na kagagawa ni Gaga ang lahat ng ito upang gamitin at ilaban siya sa kampyon na si Boyka. Pagdating sa maximum security prison, sinalubong siya ng mga preso at ni Boyka na gusto siyang makita. Pagkatapos ay nakilala niya ang warden na si Dmitry, na sinabi kay George na isa siyang tagahanga. Ipinaalam ng warden na natutuwa sila na makasama siya dahil meron din silang kampyon sa kulungan tulad niya. Sumagot si George na wag silang masyadong magbunyi dahil makakalabas din siya kaagad sa kulungan. Pagkatapos nito, ibinigay na sa kanya ang kanyang uniforme at pinag-shower na siya. Dahil sa lamig ng tubig, nagdemand si George ng mainit na tubig. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng mga ito at sa halip ay inatake siya ng mga gwardya, na madali niya namang napatumba. Dahil dito, nagpa siya ang assistant warden na tumawag ng backup, kaya napilitan na si George na maligo kahit na nagyayelo sa lamig ang tubig. Habang papunta sa selda, isang preso ang sinabuyan siya ng ihi at sinabing regalo ito ni Boyka sa kanya. Pagpasok sa selda, sinubukan siyang kausapin ng cellmate na si Steven, ngunit tumanggi siyang makipag-usap sa kanya. Kinaumagahan, ginising sila ng mga gwardya para mag-almusal. Binalaan siya ni Steven na hindi siya makakalabas ng selda ng buong araw kung hindi siya kikilos. Dahil dito, napilitan ng tumayo si George at nagtungo na sa food court. Nang ibigay ang rasyon, si Steven ay lihim na nakakuha ng droga. Nang umupo si George, umiwas sa kanya ang mga preso na nakapwesto sa lamesa, maliban kay Steven na masayang katabi siya, dahil dati din siyang heavyweight champion sa boxing. Ilang sandali pa, nagtayuan ang mga preso nang dumating si Boyka. Sinabi ni Steven kay George na tumayo tulad ng ginawa ng iba upang hindi siya mapatrouble, ngunit tumanggi siya. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Boyka para patayuin si George, ngunit sinapak niya lang ito, bago hinarap si Boyka.
Bago pa makapagsalita si Boyka, I am the champion. tinabuyan siya ng tubig ni George, na naging sanhi para atakihin niya ang bagong pasok na bilanggo. Mabilis naman silang inawat ng mga gwardya at pinaghiwalay sila. Sa pagkapahiya, nagalit si Boyka sa warden dahil hindi niya sila hinayaang maglaban. Sumagot lang ang warden na wag siyang masyadong mainip dahil ang laban nila ay dapat na maganap sa loob ng ring. Kalaunan, binisita ni Phil si George sa bilangguan upang ipaalam sa kanya na kailangan pa ng US Embassy ng kaunti pang panahon upang mailabas siya sa kulungan, at malamang ay mananatili pa siya doon ng 1 buwan. Isang araw, bumisita si Gaga sa bilangguan at ibinigay sa warden ang pera upang i-arrange ang laban sa pagitan nina George at Boyka. Samantala sa loob ng prison yard, nakita ni George ang mga tauhan ni Boyka na pinagtutulungan si Steven, kaya pumagitna siya. Sinubukan siyang pagtulungan ng mga preso, ngunit bugbog lang ang inabot nila sa ating bida. Nagpasalamat si Steven sa kanya, na alam niyang gumagamit ng droga, at sinabi na ayaw niya lang makakita ng taong binubuli. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag sa kanya ni Steven ang tungkol sa sindikatong si Gaga, na hawak sa leeg ang mga opisyal at mga preso. Kalaunan, nalaman ni Boyka ang ginawa ni George sa kanyang mga tauhan, kaya hinarap niya ito. Bago pa sila tuluyang mag-away, inawat sila ng mga gwardya. Kinagabihan, naghanda si Boyka para sa isa pang laban. Gaya ng dati, tumanggap si Gaga ng pusta para sa gaganaping laban, at pagkatapos ay tinawagan niya ang warden upang madaliin ang laban sa pagitan nina George at Boyka. Hindi nagtagal, sinimulan na nila ang laban, at si George ay makikitang nanonood ng underground fight. Tulad ng inaasahan, hindi makasabay ang kalaban ni Boyka. Nagpakitang gilas siya sa pakikipaglaban upang iparating kay George na hindi siya ordinaryong kalaban. Kahit na bumagsak na ang kalaban, hindi pa rin siya nagpaawat sa referee at patuloy na umatake. Nang tuluyan ng maihinto ang laban, tumingin siya kay George at nagbantang siya na ang kanyang isusunod. Matapos ang laban, sinabihan si George ng isang gwardya na pinapatawag siya ng warden. Hindi siya sumunod at nanlaban, kaya naparusahan siya. Kalaunan, pinuntahan siya ng warden at sinabi na kung hindi niya lalabanan si Boyka sa loob ng ring, hindi siya makakalabas ng bilangguan. Tinanggihan niya ang hiling ng warden, kaya inutusan siya nitong linisin ang imburnal, ngunit nagmatigas siya at tumangging sumunod sa parusa. Nang tutukan siya ng patalim ng isang gwardya, dumating ang lalaki na nagngangalang Crot. Kinumbinsi siya nitong gawin ang pinag-uutos ng warden, na agad namang sinunod ng ating bida. Habang nililinis ang sarili, sinubukan siyang kumbinsihin ni Steven na labanan si Boyka upang makaalis siya sa bilangguan. Makalipas ang ilang oras, bago pa makagamit si Steven ng droga, sinaktan siya ng isa sa mga tauhan ni Boyka, at sinabihan siyang kumbinsihin si George na lumaban sa ring kung ayaw niyang maparusahan. Muling hinarap ng mga tauhan ni Boyka si George, ngunit madali niyang nakuha ang kalamangan sa labanan hanggang sa dumating si Crot upang tulungan siya. Ilang sandali pa, dumating na ang mga gwardya at ikinulong si George sa imburnal. Makalipas ang ilang oras, binisita ni Crot si George upang bigyan siya ng gamot, pagkain at tubig. Hindi makapaniwala si George na merong tutulong sa kanya sa loob ng bilangguan. Sinabihan siya ni Crot na tanggapin ang realidad na corrupt ang mga opisyal ng bilangguan at kailangan niyang matutong makisama. Kinabukasan, inalis na si George sa imburnal upang makausap si Gaga, na may kasamang bodyguard na kargado ng baril. Sinabi sa kanya ni Gaga na siya ang dahilan kung bakit siya nasa kulungan at kaya niyang mailabas siya. Kung hindi siya papayag na labanan si Boyka, mananatili siya sa kulungan habang buhay. Bilang tugon, sinabi niya kay Gaga na makakalaya siya sa tulong ng kanyang manager na si Phil. Gayunpaman, maya-maya lang ay lumabas si Phil upang kumbinsihin siya na lumaban para sa kanyang kalayaan at para sa malaking pera. Nang malaman na trinaydor siya ni Phil, galit na galit si George dahil kasabwat pala nito ang sindikato. Dahil sa sabwatan, wala na siyang ibang choice kundi ang pumayag na sa laban. Kalaunan, inalok siya ni Steven ng tulong sa laban at pumayag naman dito si George. Nang maikasa na ang petsa ng laban nila ni Boyka, sinimulan ng tulungan ni Steven si George sa training. Seryoso at masigasig niyang pinaghandaan ang laban, habang si Boyka naman ay gigil na pinagpraktisan ang mga bilanggo. Bago ang laban, binigyan muli ng mga tauhan ni Boyka si Steven ng isang misyon. Nang dumating ang oras ng laban na pinakahihintay ng lahat, nagsimulang mangolekta ng taya si Gaga sa nightclub. Hindi nagtagal, ipinakilala na ng referee ang dalawang kampyon sa mga manunood. Sinabi ni Boyka kay George na kaya niyang talunin siya gamit lang ang kanyang mga kamao.
Ilang sandali pa, nagsimula na ang laban sa pagitan ng dalawang fighter. Nang ibabaw ang husay ni George sa boxing, samantalang si Boyka naman ay hindi man lang nakatama ng kahit na isang suntok. Dahil dito, nilapitan ng tauhan ni Boyka si Steven at lihim na pinalitan ang tubig ni George. Lingid sa kaalaman nila, nakita ni Krot ang pandaraya nila. Kahit na napatumba si Boyka, nang bumangon ito ay ginamit na niya ang kanyang binti upang makasabay sa husay ng boksingero. Matapos ang unang round, uminom si George ng tubig na hindi niya alam ay nilagyan ng gamot na pampahilo. Nang magsimula ang second round, nagsimula ng umepekto ang gamot kay George. Dahil dito, tumama ang lahat ng suntok ni Boyka at madali siyang napabagsak. Nang magising si George, nalaman niyang nasa klinik na siya ng bilangguan. Nandoon din si Krot na ibinunyag sa kanya na nilagyan ng gamot ang tubig na kanyang ininom. Nang marinig ito, na-realize ni George na pinagtraidoran siya ni Steven. Pagbalik niya sa selda, natagpuan niya si Steven na nagpakamatay at nag-iwan ng mensahe na hinihingi ang kapatawaran niya. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Boyka sa food court upang kumprontahin siya sa pandaraya sa pamamagitan ng pag-utos kay Steven na palitan ang kanyang tubig. Gayunpaman, nagtaka si Boyka dahil hindi niya alam ang tungkol dito. Bago pa ito humantong sa gulo, dumating ang warden para awatin sila. Hinarap siya ni George at ipinaalala ang pangako nilang makakalabas siya kung lalabanan niya si Boyka. Nang sabihin ng warden na hindi niya alam ang tungkol dito, sinapak siya ng ating bida. Agad siyang binitbit ng mga gwardya sa labas, na nagyayelo sa lamig at tinali sa isang poste. Sa kabilang banda, tinanong ni Boyka ang kanyang mga tauhan kung sino ang may kagagawan sa pagpalit ng tubig ni George, dahil hindi niya kailangan ng ganoong aksyon para manalo. Nang umamin ang dalawa niyang tauhan, agad niyang pinatay ang mga ito. Samantala, nakipagkita si Phil kay Gaga at hiningi ang napagkasundoan na pera para manatili si George sa kulungan. Agad namang ibinigay ni Gaga ang kanyang demand, ngunit nang papaalis na siya, isang babaeng hitman ang pinatay siya sa sasakyan. Samantala, halos mamatay na si George sa panahon ng lamig sa labas. Kinabukasan, naawa ang mga preso sa kanya kaya tinulungan siya ng mga ito. Nang nalaman ng warden ang pangingialam nila sa parusa ni George, ipinatawag niya ang lahat ng preso at tinanong kung sino-sino ang tumulong sa kanya. Noong una, paisa-isang umamin ang mga preso, ngunit sa huli ay umamin na silang lahat. Nang malaman ito, nagalit ang warden at pinarusahan silang lahat sa pamamagitan ng pagpapatayo sa kanila sa nagyayelong panahon. Nang bumisita si Gaga sa kulungan, galit na galit ito sa warden dahil sa ginawa niyang pagpapahirap kay George. Kalaunan, humingi si Gaga ng tawad kay George sa ginawa sa kanya ng warden, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na muling labanan si Boyka kapalit ng kanyang kalayaan, dagdag ang malaking halaga ng pera kung mananalo siya sa laban. Sa kabila ng magandang offer, nagmatigas pa rin si George, kaya sinabihan siya ni Gaga na mabubulok siya sa bilangguan. Ngunit nang papaalis na si Gaga, biglang nagbago ang isip ni George at sinabing lalaban siya pero dapat niyang gawing patas ang laban. Hiniling din niya kay Gaga na bigyan ng jacket ang mga bilanggo na pinarusahan ng warden, at agad namang tinupad ng mobster ang pangako niya. Pagkatapos nito, sinimulan na ni George ang training para sa huli niyang laban. Sa sandaling yun, nagpasalamat si Krot sa natanggap niyang jacket. Inalok niya ng tulong si George sa training at sinabi na meron siyang kasanayan sa close combat noong sundalo pa siya. Gayunpaman, nagpasalamat lang si George at sinabing okay lang siya. Habang naghahanda si Boyka, nakita ni George kung paano nito binali ang braso ng kalaban. Natandaan niya na mas magaling si Boyka pagdating sa pagsipa, at kailangan niyang pag-aralan kung paano ito tatapatan. Sa huli, pumayag na siyang magpaturo kay Krot. Habang nagsasanay, itinuro sa kanya ni Krot ang mga techniques sa mixed martial arts. Nakita ito ng trainer ni Boyka at pinaalam ito sa kanya. Isang gabi, nang pumunta si George sa selda ni Krot, tinanong niya kung sino ang nasa likod ng picture frame. Pinaalam ni Krot na pamangkin niya ito at hindi nito alam na nakakulong siya. Nang usisain ni George kung bakit siya nakulong, ikinwento ni Krot na noong bata pa siya, nagawang magnakaw ng kanyang kapatid sa kanilang kapitbahay. Upang hindi masira ang kinabukasan ng nakababatang kapatid na merong asawang buntis, siya ang umako sa kasalanan kaya siya nakulong. 4 na taon lang ang kanyang sentensya ngunit labis ang ginawang pagpapahirap sa kanya sa kulungan, kaya naisipan niyang tumakas. Sa kanyang pagtakas, namatay ang jail guard habang siya naman ay nabaril sa binti kaya nalumpo siya. Ibinunyag din ni Krot na ang kanyang tunay na pangalan ay Nikolai. Sa sumunod na eksena, nagpatuloy sa pagsasanay ang dalawang mandirigma. Huling tinuro ni Nikolai ang teknik kung papaano mababali ni George ang binti ni Boyka.
Nang dumating ang araw ng muli nilang pagtutuos, ang pusta ay isa-isang kinolekta ng mga tauhan ni Gaga. Kalaunan, nagtungo na ang dalawang fighter sa ring upang simulan na ang labanan. Nadismaya si Boyka nang marinig na mas maraming preso ang sumusuporta sa karibal niyang si George. Hindi nagtagal, sinimulan na ang laban. Halos pareho ang bilis at lakas na ipinapakita ng dalawang fighter, at si George ay gumamit na ng paa sa labanan. Nang matapos ang first round, halos patas lang ang score ng dalawa. Habang nasa corner, sinabi ni Nikolai kay George na gamitin na niya ang teknik na natutunan niya. Nang magsimula ang second round, muling ipinakita ng dalawa ang kanilang husay sa loob ng ring. Sinubukan ni Boyka na baliin ang binti ni George ngunit nagawa niyang makawala hanggang sa matapos ang round. Inudyok ni Nikolai si George na kailangan niyang maipanalo ang laban dahil kung hindi ay mabubulok siya sa kulungan. Dahil dito, naalala ni George ang lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan niya sa loob. Nang magsimula ang huling round, ipinamalas niya ang lahat ng kanyang lakas sa laban at nagawang mapabagsak si Boyka, bago nilak ang binti nito. Sa sandaling yun, naalala niya ang itinuro ni Nikolai at nagawang baliin ang binti ni Boyka, dahilan para siya ang manalo sa laban. Ipinagbunyi ng mga bilanggo ang kanyang pagkapanalo, lalo na si Gaga na malaking pera ang napanalunan. Sa huli, tinupad ni Gaga ang kanyang pangako kay George at inilabas siya sa bilangguan, kasama ang malaking halaga ng pera. Dahil alam ni George na nasusuhulan ang warden, ibinigay niya sa kanya ang napanalunang pera, kapalit ng kalayaan ni Nikolai. Nang pumunta siya sa selda ni Nikolai, inakala ng kakosa na magpapaalam lang siya, ngunit ipinaalam sa kanya ni George na magkasama silang lalabas ng bilangguan upang makita na niya ang kanyang pamangkin. Matapos makalabas ng bilangguan, inarrange ni George ang pagkikita ni Nikolai at ng kanyang dalagang pamangkin. Sa istasyon ng tren, sa wakas ay nagkita na rin sila ng kanyang pamangkin makalipas ang maraming taon, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.